Ngayon po ay series break po muna tayo dahil yung dapat speaker natin merong nasa Palawan. Ay, mga kasama mo, Kuya Macho. Kasama mo rin sila. Kasama mo yung katabi mo. Okay, Kuya Macho, na-meet natin nakaraan. Amen. Yung pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa Holy Communion. Alam mo, sa tagal ko na pong Christian ay 30 years na. Ngayon lang ako makakarinig ng message sa akin po magmumula. No? Madalas ginagamit lang to sa mga Bible study, yung Holy Communion. Amen. Sino na po nakapag-Holy Communion dito? Naku, hindi pa. No? Ilan pa lang. Wala pa. Ngayon pala kayo magsisimula. Alam niyo ba yung Holy Communion, yung ginagawa natin na yung mayroong, yung may mga, yung mayroong mga tinapay at yung alak. Amen. Yung po yung ginagawa natin. Alam niyo man po, na almost, ibang tawag po dyan, Lord's Supper, Eucharist. Yan, yung ibang tawag po dyan. At alam nyo po na ito'y matagal na po ginagawa sa iba't ibang church. Diba? Hindi ko lang ibang reliyon kung ginagawa rin nila to, pero karamihan sa mga Christian ay po ginagawa nito. At ipinagpapatuloy nga to, iba-iba lang yung kaugalian, iba-iba lang yung pamamaraan nito. Katulad sa church natin, every last Sunday ginagawa po ito. Dito po, every last Sunday ginagawa. At ito nga pong Holy Communion na ito, ay mamaya, ito po'y gagawin din natin mamaya. Tanong lang natin ano ba yung idea mo about na Holy Communion? Ano ba ibig sabihin? Tanong ko lang na, alam mo ba kung bakit natin ginagawa itong banal na hapunan? Ba? Sino po yung mayroong idea na bakit natin ginagawa yung banal na hapunan? Kayo po. Ate MJ, ano po yung idea mo sa banal na hapunan? Yung Holy Communion na ginagawa natin, ano yung idea mo? Ay, tama, nakalagay nga naman. Tama, nakalagay sa Bible yan, di ba? Kuya Macho, pag-alaala. Amen. Mamaya po kasi, alam ko talagang marami sa ating lagi natin ginagawa ito. Ang problema, hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin. Dapat kung ano yung ginagawa natin, dapat alam din natin ito. Diba, nakasanayan lang natin, nagtitake tayo ng Holy Communion, pero hindi natin alam, ano ba yung ibig, ba't tayo nagtitake nito? Amen. Yan po yung pag-uusapan natin. Basahin po muna natin yung ating talata. Ang sabi ng Matthew 26, verse 26 to 28, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin nyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Next slide. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila, sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito. Next. Sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung gabing bago po ipako si Kristo, inihanda na ng mga alagad yung pong yung pong kanilang pagkain. Kasi nagse-celebrate sila ng pista ng Pasko. Sineselebrate nilang yan kasi nung inilabas din ng Diyos ang Israel doon sa Ehipto. Amen. At nung inihanda na po yan, naging tradisyon na po ng mga Israelita yung pista ng Pasko. Amen. Sa mga Hudyo. Kasi pag-aalala yan sa pagliligtas ng Diyos. Kaya alam niyo po, ang ating Panginoong Kristo, ginamit niya yung elemento ng pagkain, yung tinapay at alak, bilang simbolo ng kanyang katawan at dugo. Kasi ito rin po, upang ipaliwanag yung kanyang isasakatuparan sa krus. Kung ano yung gagawin sa kanya sa krus. Hindi niya pinapaliwanag, pero ginamit niya yung elementong yon na habang nando sila doon sa hapagkainan, doon sa Lord's Supper. Amen. Kaya yung makikita po natin dito, sabi rito, ginawa niya na isang pag-aalala sa kanyang mga sarili, sa kanyang mga gawa. Kinuha ni Jesus yung tinapay at alak upang ipakita kung paano nito sinasagisag yung kanyang sakripisyo sa krus. Diba? Sinasabi niya, habang pinapakita niya, sabi niya, yung kinuha niya yung tinapay at tapos yung saro, isinasagisag na doon, ipinapakita niya, ganito yung magiging sakripisyo niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya yun po yung sinasabi ron. Next slide. Sabi nga po ito, next slide. Yan. Ganyan po yan, di ba? Yan yung tinapay at saro. Sabi nga, yung tinapay,
kumakatawan yan sa katawan ng ating Panginoong Kristo na nabayubay doon sa krus. At yung alak naman po ay sumisimbolo ng kanyang dugo na mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan. Sa paggawa nito, ipinapakita ni Jesus kung paano na yung pagliligtas, di ba? Inihahalin tulad niya kung paanong iniligtas ng Diyos yung mga Israel doon sa Ehipto. Yung gagawin din ni Christ, ganun din yung gagawin niya. Ginamit niya lang yung elemento ng alak at yung tinapay na gagawin niya. Kaya nga po, ito po yung na dapat naiintindihan natin. Kaya dito maganda nga po na naging topic na nito, sinadgesto ng isang leader natin na sana maintindihan para malaman din ng mga mananampalataya natin, ano ba yung ginagawa natin na ito na Holy Communion? Amen? Kaya ito po yung pamagat natin. Yan, the Holy Communion. Yan. Alam niyo po yung Holy Communion, sabi rito, ang banal na komunyon ay isang gawaing pagsamba na ating ginagawa tuwing linggo. Kilala rin to bilang hapunan ng Panginoon. Sabi nga po natin, yung Lord's Supper. Amen. Bagamat ito'y tila isang simpleng gawain kung saan ang mga Kristiyano ay naghahati ng tinapay at umiinom mula sa saro, ang banal na komunyon ay isang mahalagang gawain. Kaya makita natin yung gagawin natin mamaya, isang mahalagang gawain to na minsan hindi binibigyan ng pagpapahalaga ng karamihan ng mga mananampalataya. Sabi nga po rito, sa makatuwid, dapat nating hangarin na maunawaan kung bakit ito ay ginagawa. Dahil kung hindi, ang ating pakikiluhok ay nagiging walang kabuluhan. Ibig sabihin, kapag hindi natin ipinapahalagan to, magiging walang kabuluhan yung ginagawa natin ng pag-take ng Holy Communion. Amen? Ngayon, next slide. Yan. Ito po yung pag-usapan natin. Next na. Yan. Ang pag-usapan natin ngayon, our message today is the 3 important facts that we should all know about Holy Communion. Yung 3 katotohanan tungkol po dito sa banal na communion. Amen. Kaya dito po, maintindihan natin ngayon kung bakit tayo naggaganap ng Holy Communion. Amen. Ready na po ba kayo? Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Una, yan, the message of the Holy. Ano ba yung mensahe o layunin bakit tayo nag-Holy Communion? Yan po yung unang tatalakayin natin. Next slide. Yan. Una, sabi nga kanina ni Kuya Matthew, it is the remembrance of Christ's sacrifice. Pag-aalala. Ang sabi po ng talata, yan, gagamitin natin sa unang Korinto hanggang 34 yan. Iisa-isahin natin. Pinakita dyan ni Paul sa Korinto yung about sa banal na hapon. Sabi rito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Sa 24, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa makatuwid, makita natin yung ginagawa pala natin, bakit natin ginagawa ito? Gusto ng ating Panginoong Kristo, alalahanin natin yung sakripisyo niya dun sa krus. Yun lang po yun. Bakit natin, yun lang yung layunin niya na gusto niya na maalala natin kasi yun yung pagtubos sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya dito makikita natin, sabi rito, yung dugo at katawan na ibinuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang Kristiyano ay nakikibahagi sa komunyon upang alalahanin yung kanyang pag-ibig. Amen? Kaya rito, kapag ginagawa natin yon, inaalala kasi gusto ng Panginoon maalala natin yung sakripisyo niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi ito yung nagbibigay sa mga taong lalapit kay Kristo, mananampalataya kay Kristo, at hihingi ng kapatawaran para mapatawad yung kanyang kasalanan. Amen. Kaya rito, makita natin, kinumad ni Lord na alalahanin niyo ito. Alalahanin niyo yung aking ginawa at para makita natin, maipakita rito yung sakripisyo na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yun po yung una sa message sa Holy Communion. Pangalawa, ayan, participation in the new covenant. Ano ibig sabihin yan? Pakikilahok sa bagong tipan. Diba? Ang sabi ng unang Korinto, 11:25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabi rito, ang pagtukoy ng bagong tipan, ipinapahayag po ng ating Panginoong Kristo yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sabi rito, ang kapatawaran ng kasalanan ay magiging abot kamay doon sa lahat ng tao. Ibig sabihin po rito, itong bagong tipan ito,
na doon po yung pagkamatay niya doon sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin, lahat ng mga tao, hindi po automatic na nung namatay si Kristo doon sa krus, automatic na patawad na lahat ng kasalanan. Hindi. Diba? Kailangan po natin siyang tanggapin at siyempre humingi tayo ng kapatawaran. Pero yung gagawin niya, yung bakit niya ginawa yung sinabi niya, ang kopang ito yung bagong tipan. Kasi nung araw po, sa lumang tipan, pag ang isang tao ay may kasalanan, pinagdadala sila ng hayop. Diba? Yung hayop, yung mga tupa, bato-bato, o yung mga baka. Tapos, yung dugo nun, pinatutulo po yun. At tapos, kapag yun, ihahandog sa Panginoon yung at doon sa pagtulo ng dugo, makita natin, yun yung magbibigay ng kapatawaran doon sa mga kasalanan. Ganun po, pag may kaya, depende lang doon sa kasalanan, yung ihahandog mong hayop. Kaya nga sabi, yung dugo, nandun daw yung buhay. Di ba? Kaya nga inaano ron na huwag kakainin daw yung dugo. Kasi mahalaga yun. Kaya dito makita natin, sabi ni Kristo, ang kopang ito, yung bagong tipan, pinagtitibay ng aking dugo. Ang sabi niya sa Hebreo, next slide, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya yung una. Yung una kasing command, para mapatawad ang tao sa kasalanan, ano gagawin? Magdadala ng mga hayop at yung hayop na yung dugo na patutulo, yun ang magbibigay ng kapatawaran sa bawat isa. Pero dito sabi ni Christ, yung una kaya nga dito, tawag dito? Yung talagang kinakalaban siya rito ng mga Pariseyo eh. Sabi ng mga Pariseyo, yung utos binabaliwala mo yung utos ni Moises eh. Dito makita natin, hindi naman niya inalis yung pinakatot. Diba? Ang ina niya lang, binago niya lang. Kasi bakit? Siya na po yung kapalit eh. Isang beses na lang gagawin. Hindi katulad nung talagang, laging, pag may kasalanan, si ate, pupunta siya rito, magdadala siya ng hayop, papatayin pa yun. Pero paulit-ulit yun. Kung gagawin ng bawat mga, kaya ito, nakita ng ating Panginoon, kaya nakita ng ating Diyos, isa na lang dahil gusto niya talagang maligtas yung lahat ng tao eh. Hindi na ganoon. Kaya makita natin, si Kristo na lang yung mag-aalay. At sabi nga ni Kristo, ito yung bagong tipan. Ibig sabihin, ito yung bagong tipan natin na lahat ng mananampalataya kay Kristo, lahat ng makikipag-isa kay Kristo at hihingi ng kapatawaran sa ating Diyos ay mapapatawad yung kanyang kasalanan. Hindi mo na kinakailangan magdala ka ng mga hayop. Amen. Kaya ito yung makita natin, sinabi na Christ, ito yung bagong tipan. Sabi niya, ito yung pinawalang bisa niya yung una, ito yung bagong tipan na tuwing iinumin, tuwing magse-celebrate tayo, ibig sabihin tayo, nakikiisa tayo. Di ba? Nakikiisa tayo o nakikilahok tayo doon sa bagong tipan na binabanggit ng ating Panginoong Kristo. Nakikiisa tayo doon, sinabi niya sa atin na yung unang ito na. Ako na yung magiging sakripisyo para sa lahat. Amen? Kaya napakahalaga yon na nagtitake tayo. Kasi ina-accept natin yung sinabi ni Kristo sa 1 Corinthians 11:29. Diba? 11:29, 11:25. Diba? Yung pakikilahok natin doon sa bagong tipan ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi nga pa rito, si Kristo mismo ang naging sakripisyo, kaya hindi na kinakailangan yung lumang tipan na umaasa sa mga hayop bilang handog para sa pagtubos ng mga kasalanan. Amen. Kaya dito mga kapatid, ipinapakita po rito na tayo po habang ginagawa natin ito, ay pinapakita natin na yung pakikiisa natin sa bagong tipan na bago yung relasyon. Diba? Kaya dito makita natin, naging open to sa lahat. Diba? Pero hindi, sabi ko nga po kanina, hindi forget na ginawa ni Christ yun, automatic. Lahat ay mapapatawad lahat yung ating mga kasalanan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Letter C. Doon sa message. Pangatlo, sabi dyan, proclamation of Jesus' death and return. Ang sabi po ng talata, next slide, sabi ng unang Korinto 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. Dito po sa pangali po na message o ng Holy Communion o yung purpose, sabi rito, sa tuwing ipinagdiriwang yung banal na komunyon, ipinapahayag ng mga mananampalataya ang kamatayan ni Kristo
at inaasahan niyang kanyang muling pagbabalik. Amen. Kaya dito makikita natin na kapag ipinapahayag natin, kapag nagtitake tayo, mamaya magtitake tayo, ipinapahayag natin na si Kristo ay namatay at tayo'y nananampalataya na siya ay muling babalik. Amen. Bakit siya babalik muli? Para ganapin niya rin yung pangako niya sa atin. Yung pangako niya sa atin. Kaya ito, nagpapatibay ito na alam natin na si Christ ay babalik. Amen. Kaya ito, makita natin na yung ginagawa natin na Holy Communion, napakahalaga ito sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Amen? Kaya ito yung nakita natin na mensahe na ipinapahayag sa atin ng Panginoon tungkol po sa Holy Communion. Amen? Kaya yun po yung una natin, yung mensahe ng Panginoon. Una, ano pa yung sinabi sa una natin na binanggit? Ito po yung pag-alala sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. Pangalawa, yung pakikilahok natin sa bagong tipan. And then yung pangatlo, pinoproclaim natin, ipinapahayag natin yung kamatayan ni Kristo at tayo po ay pinapahayag natin na alam natin na siya ay muling babalik. Amen? Sige nga po, palakpakan natin muli ang Panginoon. Amen. Alam niyo po sa paggawa nito, pangalawang puntos, ayan, the order of the Holy Communion. Alam niyo po ba sa Holy Communion, meron din po ang Diyos kasi ay Diyos ng kaayusan. Gusto niya kapag nagtitake tayo ng Holy Communion, dapat in a proper way, dapat maayos. Hindi to basta-basta tinitake lang natin yung Holy Communion. Kaya dito siguro, marami tayong matututunan ngayon dito sa pangalawang puntos natin, yung paano tayo magtitake ng Holy Communion. Kasi hindi pala lahat na kinakailangan ay magtitake ng Holy Communion. Amen? Sige po, next slide. Sabi rito, ayan. Sabi nga po rito, si Pablo ay sumulat, kasi bakit sinulat ni Pablo ito, itong kaayusan? Kasi doon sa Corinto, nakita po ni Paul, maraming gumagawa ng hindi naaayon doon sa hindi tamang pagtitake ng Holy Communion. Kaya sinulatan niya yung mga taga-Corinto, nagbigay siya ng sulat doon, sabi niya na, ito yung mga bagay na dapat na hindi yung ginagawa nyo na hindi naaayon at karapat dapat sa ating Panginoon. Amen. Kaya sinulat niya ito, meron siyang mga babala na ibinigay doon sa mga tao sa Corinto na gumagawa na hindi karapat dapat pagdating sa Holy Communion. Amen. Kaya nga po yung una natin dito, ano yung mga hindi karapat dapat, sabi nito, the gravity of receiving unworthily. Ibig sabihin nito, yung bigat ng pagtanggap ng di karapat dapat. Ibig sabihin, yung nagtitake ka pero hindi naman karapat dapat eh. Yun po yung ibig sabihin nun eh. Yung gravity of receiving unworthily. Diba? Nagtitake ka ng communion pero dapat hindi mo ginagawa ito. Kasi nakita ni Pablo, doon sa Corinto, merong mga nagtitake ng communion, hindi naman dapat sila mag-take eh. Kasi merong kasing warning ang Diyos na ibinigay, bakit niya isinulat itong mga bagay daw para mapaalalahanan din tayong mga mananampalataya. Kaya ngayon, sana ngayon po mapapakinggan natin ito, titignan natin ano ba yung mga binigay na warning ng Panginoon para sa atin. Amen. Una, the gravity of receiving unworthily. Una natin yung warning. Ano ba yung babala ni Pablo sa ating mga mananampalataya? Next slide. Sabi ng unang Korinto 11:27, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dito makikita natin, kapatid, di ba? Sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, makita natin sa paraang di karapat dapat. Kaya dito makikita natin, merong babala si Pablo. Na hindi porket Christian o hindi porket nandito ka sa church, magte-take ka kagad ng Holy Communion, natapat ka na Holy Communion, yung time ng Holy Communion. Na pag binigyan ka ng usher, magte-take ka kagad. Ano ba yung mga babala? Next slide. Yan. Who should not take communion? Una, yung naka-blue, unregenerate. Ano ibig sabihin niyang unregenerate? Yan po ibig sabihin niyan, yung mga hindi pa nabagong buhay. Ibig sabihin, hindi pa talaga naboborn again. Kasi pag sinabing born again, hindi religion yun. Diba? Sabihin, ipinanganak ka muli. Diba? Ang sabi kasi ng 2 Korinto, next slide.
5:17, kaya't kung nakipag-asa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Tignan niyo po yung ano rito Yung word, tignan niyo yung word na nakipag-isa. Sabi rito, wala na yung dati niyang pagkatao, sa halip ay napalitan na ng bago. Ibig sabihin, nakikita natin mga kapatid, tayong nakipag-isa kay Kristo, dapat bagong nilalang na tayo. Meron ka ng binagong buhay. Bagong nilalang. Ibig sabihin, bagong nilalang, yung dati mong pagkatao, hindi na yun yung galaw mo ngayon, iba na yung galaw mo ngayon. Di ba? Kung dating mabisyo ka, dapat hindi ka na mabisyo ngayon. Di ba? Kung dating may initin ng ulo mo, dapat hindi ka naman initin ng ulo mo. Ibig sabihin nun Di ba? Kaya dito makikita natin, yung nakipag-isa kay Kristo, dapat ganyan daw po. Di ba? Next, ang sabi po kasi sa communion, next slide. The word communion is related to union. Communion is the result of union with Christ. Diba? Kasi ang salita palang communion ay may relasyon yan doon sa salitang union, pakikipag-isa. Sabi niya, communion ay yung resulta yan ng union with Christ. Diba? Kaya pag ibig sabihin, pag nagtetake ka ng communion, dapat nakipag-isa ka na kay Kristo. Diba? Nakipag-isa ka na kay Kristo. Sabi na, ang salitang communion ay may kaugnayan sa union. Ang communion ay resulta ng pakikipag-isa kay Kristo. Kaya nga pag nagtetake ka, ibig sabihin, nakikipag-isa ka kay Kristo. Kanina nga yung point natin, di ba? Yung participation in new covenant. Paano ganun? Hindi ka pa pala binago. Di ba? Hindi ka pa pala binago, binago. Ibig sabihin kasi, dapat kasi binago na tayong tunay. Kapag magte-take tayo nito. Kasi nga, pag sinabing makikipag-isa ka, meron kayong relationship na. Naintindihan niyo po ba? Meron na kayong relationship ni Christ. Di ba? Kaya ka nga makikipag-isa sa Kanya Kasi meron na kayong relationship, tinanggap mo na siya Isang bagong nilalang. Kaya makita natin, yun yung warning ni Paul. Sabi niya, merong nagtitake ng hindi karapat-dapat Kaya yung tinuro niya sa mga Korinto, dapat ito yung babala doon sa mga tao o mga mananampalataya na ganito yun po yung ginagawa. Ang sabi pa ng Romans 6:4, sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ayan, di ba? Makita natin dyan, di ba? Sabi natin, alam naman natin, nung tayo'y di ba, doon sa baptism, pinaliwanag, ibig sabihin nun, yung iahango ka, di ba, itataas ka niya, ilulubog ka siya. Alam natin, meron ka ng panibagong buhay niyan. Diba, kaya makita natin yung union with Christ, di ba, kaya dapat meron ka ng binagong buhay. Kasi hindi ka pwedeng makipag-isa, hindi ka pwedeng makipag-communion kapag wala ka pang binagong buhay. Di ba? Parang ganun lang. Dapat yun yung gusto ng ating Panginoon Kaya nga hindi tayo basta-basta nagtitake ng Holy Communion. Kaya nga nagbigay ng warning si Pablo. May sabi nga nito, kung ang isang tao ay walang pakikiisa kay Kristo, ang pagkuha ng komunyon ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, kahit mag-take ka nito, walang effect. Walang effect. Meron pa nga consequence. Mamaya, sabi ni Paul, may consequence nga minsan yung nagtitake ng gano'n Amen? Kaya yung pangalawa, hindi lang yung unregenerate, yung unrepentant. Yung mga hindi pa nagsisisi. Diba? Kaya nga makita natin, diba? Kinakailangan, sabi nga po rito, para ang isang anak ng Diyos ay kumuha ng komyon habang nasa kalagayan ng kanyang hindi nagsisising kasalanan, isang anyo ng pagkukunwari. Dapat pag magte-take ka ng communion, dapat napagsisihan mo na yung mga kasalanang ginawa natin. Hindi pwede magte-take ka ng communion, punong-puno ka pa rin ng kasalanan. Diba? O baka nag-iimba ka pa rin ng kasalanan, nag-aalaga ka pa rin ng kasalanan, tapos magte-take ka ng communion. Yun yung warning ni Paul na maraming gano'n na gumagawa sa Korinto Hindi naman hindi dapat gano'n yung ginagawa. Amen? Ang sabi nga po rito, next slide, ang sabi ng 1 John 1:8-9, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin yung ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ganun lang po yun, simple lang kapatid Pag bago tayo mag-take ng communion, tignan mo, baka mamaya meron ka palang kasalanang nagawa,
na hindi mo pa nahihingi ng pagsisisi. Ganun lang naman paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi mo na kinakailangan saan ka pa pumunta. Lumapit ka lang sa Diyos Ama, hingin mo lang, sabi diyan, di ba? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Ganun lang kasimple. Ngayon, sabi natin, di ba, hindi ka na magdadala ng mga alay. Di ba? Dahil ginawa na ni Kristo yun eh. Tapos na yung ginawa na eh. Gagawin mo na lang, makikipag-isa kay Kristo, ibig sabihin, tatanggapin mo siya, mananampalataya ka na siya ay Panginoon at yung tagapagligtas. And then kapag nakakagawa ka ng kasalanan, humihingi ka ng tawad sa Diyos. Ganun lang, simple lang po. Hindi mo na kinakailangan gumamit ka pa ng ibang tao rin para sabihin mo, ito po yung nagawa kong kasalanan, pwede bang ihingi mo ako na tawad? Hindi. Ikaw mismo lalapit, ikaw kasi nakagawa eh. Kasi yung nilalapitan mong tao, nakakagawa rin ng kasalanan yun eh. Di ba? Yeah, nakakagawa. Kaya ikaw direct ka ng lalapit sa Diyos. Kaya dito makita natin, ganun yung sinasabi. Bago tayo mag-take ng Holy Communion, tignan muna natin na kinakailangan lahat ng mga kasalanang nagawa natin, ihingi muna ng tawad sa ating Panginoon yung mga bagay na yan. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya dapat ganun po, mamaya bago tayo mag-take, kung alam mo na may nagawa ka pang kasalanan, bago ka mag-take, yan lang, simple lang. Habang nandiyan ka, pwede kang manalangin sa Panginoon. Mapapakinggan ang iyong mga panalangin. Sabi niya, di ba? Kaya dito, pag humingi tayo ng kapatawaran, kailangan specific. Babanggitin mo kung ano yun. Sabi ng Panginoon, patatawarin ka. Lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Number 2. Ayan. The need for self-examination. Yung bigat ng pagtanggat ng hindi karapat-dapat. Una, merong babala. Pangalawa, yung pangangailangan ng self-examination. Ano po yun? Next slide. Ayan. Sabi ng 1 Corinthians 11:28, kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Kaya nakita natin, bago ka mag-take ng Holy Communion, sabi nga natin, dapat muna natin yung sarili natin. Siya sa atin muna natin. Ibig sabihin, mag-self-examination ka muna sa sarili mo. Dapat ba akong mag-take ng Holy Communion ngayon? Kasi ikaw yung nakakaalam yun. Diba? Sabi nga, ang kahalagahan ng pagsusuri upang matiyak na ang puso at buhay ng isang tao ay umaayon sa kahalagahan ng sakramento ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang komunyon ay isang sagradong ritual na nagtatanda sa sakripisyo ni Kristo at ating relasyon sa Kanya. Upang taunay na makilahok sa komunyon, mahalaga na suriin natin ang ating sarili. Tiyakin natin na tayo ay nasa tamang estado ng puso at isipan. Siguruduhin mo lang, bago ka mag-take nito, kilalanin mo muna yung kasalanan mo. Sabi ko nga kanina, mag-repent muna tayo. Pagsisihan natin. Pangalawa, handa ang iyong puso. Pangatlo, sabi rito, magkaroon ng tunay na relasyon kay Kristo. Kapag wala pa, alam mo na, hindi mo pa tinanggap si Kristo, don't take. Diba? Kasi kinakailangan, tanggapin mo muna si Kristo bilang tagapanginoon. Kasi, sabi natin kanina, diba, yung pakikilahok natin sa bago, diba, kinakailangan meron ka munang relasyon kay Kristo. Diba? Pag hindi pa, marami pa namang pagkakataon. Diba? Pag hindi pa, don't take. Kasi mamaya makikita natin kung ano yung consequence. Sasabihin ni Paul yan. Amen? Kaya yung huli, iwasan natin yung pagkukunwari. Amen? Yung po yung ano. Next. The nature of the examination. Basahin natin yung talata. Ang sabi dyan, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa laban sa kanyang sarili. Alam niyo po, yung communion kasi, kung titignan nyo, ano lang siya, tinapay. Kasi minsan yung iba, hindi pinapahalagahan eh. Minsan nga, natatandaan ko noon, matagal na yun, may nakita ko noon nag-Holy Communion, kasama niya po yung anak niya, abay, pinakakain yung pinakakain yung tinapay, tsaka pinaiinom dun sa Huwag pong ganun. Bigyan natin ng pagpapahalaga ito. Kasi ano ba yan? Simbolo lang yan, di ba? Simbolo yan yung tinapay, katawan, at yung saro sa dugo eh. Kahit ganun yan, mga elemento yan, bigyan mo ng pagpapahalaga yan. Diba? Bigyan mo ng papahalaga. Kaya nga, makita natin, yun yung nature of self-examination natin eh. Na pag-take natin ng Holy Communion. Kahit naman kasi, makita di ba mamaya mag-take tayo, yung ostia yan eh. Minsan pag wala tayong ostia, hindi sila nakabili. Minsan yung Skyflex ginagamit.
Minsan ba nakikita natin, pangkaraniwang pagkain lang natin. Pero tandaan natin, simbolo yun. Ang sabi ni Christ, gawin natin ito pag-alala sa Kanya. Di ba? Kaya dapat, sabi nga po rin ni Paul, dapat kinikilala natin yung kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Huwag nating babaliwalain yung mga ganong bagay. Amen? Yun po yung natin. Next. Ayan. Kanina, yung gravity. Di ba? Yung kaayusan, yung gravity ng ng hindi karapat na pagtanggap, sabi natin yung una natin, yung una natin daw merong warning. Amen. Pangalawa po, sabi rito, yung consequence of neglecting proper practice. Kapag hindi mo ginawa, kapag ginawa mo pala, ay yung mga warning ng Panginoon na binigay sa pag-Holy Communion, pag-take, ay hindi mo ginawa, ito po merong consequence yun. Sabi po ni Pablo. Next. Sabi dyan, the consequence, next slide. Kuya, next. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ay nangamatay na. Amen. Kaya dito makikita natin mga kapatid, yun ang nagiging problema. Kapag alam mo na unregenerate ka pa, hindi ka pa binago, unrepentant ka pa, yun iba raw, sabi ni Paul, nagiging mahihina, sakitin yung iba namamatay pa raw. Amen. Kaya ganyan yung kaya nga merong consequence yun eh. Kasi bakit? Hindi mo pinahahalagahan yung sakripisyo ng Panginoong Kristo. Binabaliwala mo. Akala mo basta't simbolo lang, akala natin basta't ginagawa lang natin sa church. Hindi mo alam yung sakripisyong ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi niya, yung pinaka-purpose nito pag-alala rito . Tapos, yung mga warning, yung hindi mo pinapahalagahan nito, kaya merong consequence yun . Sabi niya, kaya nga yung iba, nagiging masasakitin, at yung iba, sabi nga, nangangamatay pa. Amen? Next, sabi pa rin ito pa. Next slide, kuya. Yan. Yung purpose. Yung purpose ng consequence, pagdidisiplina sa atin ito . Diba? Next, basahin natin yung talata. Sabi dyan sa 1 Corinthians 11:31-32, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Amen. Dito makikita natin mga kapatid, kung bakit nagkakaroon tayo ng consequence, pagtutuwid lang sa atin ng Panginoon nito . Diba? Hindi ka naman talaga totally na na makita mo, mananampalataya ka na, unrepentant ka, tapos ginagawa mo rin. Yung consequence na ginagawa, sabi ni Paul, sabi yan, itinutuwid ka lang para hindi ka maparusahan kasama ng sanlibutan. Kasi pag hindi ginawa sa iyo yan, makakasama ka mapaparusahan ng sanlibutan. Kasi patuloy mong uulitin yung mga bagay na yan . Kaya makikita natin doon, yun yung purpose, bakit yung need yung examination. Kaya dito, yung pagdisiplina ng Diyos sa atin, kaya minsan, diba, nagkakasakit, yung bagay na, alam naman natin, sabi nga po natin, diba, there is no condemnation. Diba, sa ating mga tumanggap kay Kristo. Kaya sa bawat pagkakasala na gagawa natin, ay meron tayong kaparusahan na kaakibat. Diba? Pero yung kaparusahan yan, pagtutuwid na sa atin ng Panginoon yan. Amen? Yung ating mga bagay yan. Amen? Kaya makita natin, yun po yung ibig sabihin natin na yung mga consequence na naranasan kapag yung warning ng Panginoon o yung warning ng Diyos ay hindi po natin ginawa. Amen? Pangatlo, ayan, the call for reverence and unity. Basahin natin po yung talata. Sabi dyan, kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Yan, dito makita natin, kapag ginagawa pala natin ito, panawagan to ng pagkakaisa natin. Diba, dito tayo po, lahat na narito, kapag gawa natin, nakita natin, di ba, sabay-sabay natin ginagawa ito. Ibig sabihin, yung pagkakaisa natin bilang isang katawan ni Kristo, bilang bahagi ng Salt and Light Church, ay ginagawa natin yung bagay na ito. Di ba, yung pagkakaisa. Kaya, yun po yung nagiging yan, para makita natin yung kaayusan pagdating doon sa pagtitake ng Holy Communion. And the last, 11:34, sabi dyan, kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol ng kaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang bagay, saka ko naayusin pagdating ko riyan. Ano ibig sabihin yan? Yan naman yung call for reverence. Diba nakasakit na yun, di ba? Pag may nagugutom, kumain muna siya. Ibig sabihin nito, sabi nga po rito, ito po yung pagpapahayag
paghanda ng wastong pag-aali para matiyak yung magsasagawa ng ating komunidad, hindi humahantong sa pagkabaha-bahagi. Pag sinabing reverence, di ba, yung pagpapahalaga, paggalang mo doon sa isa't isa. Di ba? Kaya sabi niya, kung may nagugutom, kumain muna. Kasi ano yung punto rito? Para hindi magkaroon ng kinakailangan magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa isa't isa para hindi nagkakaroon ng mga alitan doon sa bawat sa church. Amen? Kaya dito makikita natin, yun yung mga tatlong bagay na gusto ng Diyos na dapat yung Holy Communion na ginagawa natin ay dapat nasa kaayusan yan. Amen? Tignan natin yung bigat ng mga na hindi karapat-dapat. Pangalawa, yung consequence. Pangatlo, yung call. Di ba? Sabi nga po rito, the call for reverence and unity na binabanggit ng ating Panginoon. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Siyempre sa lahat ng ginagawang yan, meron tayong benepisyong nakukuha. Di ba? Yung pag tayo po ay nagtitake ng Holy Communion, kung merong mga consequence ka pa, merong mga warning, siyempre, merong ding benepisyo yan para sa atin. Amen? And last, ang unang benepisyo, next, kuya, it is a powerful reminder of our forgiveness. Amen. Kapag ikaw ba humingi ng tawad, paano mo malalaman na pinatawad ka na ng Panginoon? Yun, minsan pag humihingi tayo ng tawad, pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, wala namang nagsasabi ba sa iyo, Panginoon, yes, pinatawad ka na. Nagsalita ba yung ganon? Wala eh. Tapos wala rin binibigay na certificate sa iyo, kapatid. Pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan. Wala rin eh, no? Wala rin ginagabi, kaya it's a matter of faith eh. Di ba? Sabi in 1 John 1:9, ipahayag mo ang iyong mga kasalanan. Sabi niya, patatawarin at lilinisin ang lahat ng iyong kasalanan. Pinahayag mo na yun. Ngayon, paano mo malalaman na pinatawad ka na talaga? Alam niyo, pagdating nagtitake na tayo ng communion, it is a powerful reminder of our forgiveness. Tandaan natin, pag nagtitake tayo ng communion, hindi pag nagtake ka ng tinapay at ng saro, ay pinatawad ka sa kasalanan mo. Tandaan nyo, hindi po yun, ha? Hindi po yun. Sabi nga ba, di ba, pag-alala lang natin yon. Ngayon, maaalala natin, dahil nga naalala natin, ito pinatutunayan lang ng Panginoon na lahat ng mga kasalanang ginawa natin ay pinatawad na. Bakit? Dahil doon sa ginagawa natin na Holy Communion, alam naman natin na ito yung sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. Di ba? Ito yung sakripisyo, siya yung nagsakripisyo, siya yung palit para doon sa mga kasalanan nating nagawa para mapatawad yung ating mga kasalanan. Ito yung magpapatunay na itong ginagawa po natin na Holy Communion. Kasi sabi niya, alalahanin niyo ito. Di ba? Alalahanin niyo ito na itong katawan, itong tinapay ay simbolo ng aking katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo at itong alak ay simbolo ng aking dugo. Sabi, ito yung sakripisyo ko para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Kaya pag ginagawa na nito, dito mo ma-remind na talagang ikaw ay pinatawad na ng Panginoon sa lahat ng iyong mga kasalanang nagawa. Ito yung powerful reminder na yung kapatawaran natin, nilinis na ng ating Panginoon. Kaya ito yung maganda na, kasi sa atin, siyempre, isang makikita isa pang maano mo dyan, yung wala ka ng guilt eh. Di ba? Kasi, ang hirap kasi ang hirap mong malaman na, paano na talaga ako pinatawad ng Panginoon? No? Kasi wala naman, di ba? Walang katibayang Walang kapatibayang mga kasulatan o anumang mga narinig. Wala eh. Pero itong nakita, yung salita ng Panginoon, na kapag tayo ay nag-Holy Communion, alam naman natin yung purpose nito. Kaya ito yung pagpapatunay na kapag ginagawa natin ito yung patunayan, ay, tama, yung lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Basahin natin yung mga talata. Ang sabi ng Hebreo 10:17-18, pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na yung kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan ang maghandog dahil sa kasalanan. Ayun, di ba? Sabi diyan, kalilimutan na yung kanilang mga kasalanan at kasamaan. Ang sabi diyan, sapagkat ipinatawad na yung mga kasalanan, hindi na kailangan maghandog dahil dun sa kasalanan. Kaya nga sabi natin, di ba, hindi mo na kinakailangan yung hayop eh. Si Kristo na nga yung naging handog eh.
Kaya nga makita natin kapatid, kapag tayo po ay nagtitake ng communion, makita natin na yung power po, makita natin, ito ay nagre-remind sa atin na pinatawad na po ng Diyos na yung ating mga kasalanang nagawa. Bakit? Ginawa na ni Kristo yun eh. Nakipag-isa ka na sa Kanya, humingi kang tawad sa Diyos Ama, alam mo, pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. Amen? Isa pang talata, ang sabi pa niyan, Hebrew 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Diba? Pag wala raw pag-aalay ng dugo, ay wala raw kapatawaran ng kasalanan. Alam naman natin na yung simbolo ng alak ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na iniaalay. Na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo sa kanyang katawan na naglinis ng ating mga kasalanan. Kaya nga pag nagtitake tayo, yun yung pagpapakita natin dahil sinasabi, di ba, itong dugo, itong saro na ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na natigis doon sa kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito, magandang powerful reminder na yung mga kasalanan nating nagawa na hiningi mo ng tawad sa Diyos ay pinatawad na ng ating Panginoon. Amen? Kaya po yung unang benepisyo. Pangalawa, sabi diyan, it keeps your eyes looking toward the second coming of Christ. Amen? Sabi po ng talata, next, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. Dito sa pangalawa nating benepisyo, sabi nyo, it keep our eyes looking toward for the second coming of Christ. Amen. Dito makita natin mga kapatid, isang malalim na pagdamdam, na paalala ito na darating ng araw na hindi na natin kakainin ng tinapay at iinumin ng saro ng hapunan, Panginoon. Dahil tayo ay makakasama na ng ating Panginoon. Amen. Dito, makita natin, di ba, na sabi nga po rito, ipinapakita natin dito, it keep us looking toward the second coming of Christ. Alam natin na hindi na natin gagawin itong mga bagay nito. Bakit? Naniniwala tayo na si Kristo ay babalik, tutuparin yung kanyang mga pangako sa atin para yung ating matotal, yung malubos yung ating kaligtasan sa ating pong lahat na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Last, it is a regular opportunity for self-examination. Ibig sabihin, pag magko-communion tayo, ito po yung napagaganda ng bago tayo mag-communion, ma-examine mo, masisiyasat mo yung sarili mo. Katulad nung kanina, di ba, yung talata, balikan natin yung talata. Sabi yan, next slide, kuya. Kaya dapat siyasatin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Isang benepisyo nitong maganda, di ba, na yung alam mo yung sarili mo na hindi pa karapat-dapat, na-examine mo siya. Diba? Nakikita mo. Isa pang talata, kuya, para maano. Sabi diyan, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Diba? Sabi diyan, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba nyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Kasi alam naman natin, hindi naman lagi tayo minsan malakas. Minsan nagda-down yung spiritual life natin. Kaya dito, magandang kasi pag magte-take ka ng kuya, alam mo kasi, na bago ka mag-take, dapat sinisiyasat mo muna yung sarili mo. Dito, matetest, ma-examine mo rin, ma-evaluate mo yung spiritual life mo. Kasi sabi nga, dapat hindi ka nagtitake nang hindi ka rapat dapat. Yung point number 2 natin kanina, yung kaayusan ng Holy Communion. Kaya dito, napakabuti sa atin ito, nakikita mo na ano yung kalagayan mo bilang isang mananampalataya ng Panginoon. Diba? Ini-examine mo, kamusta ba? Ako, siguro inisip mo sarili, matagal na akong hindi nakakatin. Medyo, diba, nakikita mo na medyo hindi ako karapat-dapat sa siguro, kinakailangan, diba? Kinakailangan natin yung repentance, kinakailangan natin na, sabi na ito, yung magkano tayo ng relasyon ulit muli sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kinakailangan natin ng restoration. Kasi alam mo na medyo, alam mo, diba, kaya ngayon, maganda yung nalaman natin kung ano yung Holy Communion eh. Ngayon, nagiging benepisyo sa atin ito, na kapag mangyayari na ito, ay naalala mo, ay nga pala, medyo nagpariwara ako, nagpabaya ako sa Panginoon, naging ganito yung aking pananampalataya. Amen? Kaya makita natin mga kapatid, sana po sa yung mensahe natin sa araw na ito, na binigyan nating pagpapahalaga, na binigyan natin pagsin yung Holy Communion. Kasi alam natin, marami pa talaga na hindi alam kung bakit ginagawa yung Holy Communion eh.
May siguro ngayon, naintindihan natin, tandaan natin, hindi kapag nagtitake ka niyan, kasi maraming ang paniniwala ng iba, kapag nagtitake ka, nililinis ang iyong kasalanan. Diba, nagtake ka ngayon, may kasalanan ka, hindi po yan. Diba? Pag-aalala pa yan, ginawa na ni Christ yan. Humingi ka lang ng tawad sa Panginoon, ganun yung gagawin mo. Inaalala lang natin yan, na nung ginawa ni Kristo yan, nalinis yung lahat ng ating mga kasalanan. Pero hindi yung pag nagtitake ka ngayon, di ba, yun sa tinapay, sa kasasaro, hindi yung mapapatawad ka ng kasalanan. Hindi yun yung gagawin natin. Ang gawin natin yung 1 John 1:9. Ipahayag natin yung ating mga kasalanan at matatawarin tayo ng Panginoon. Amen. Sa ating pagtatapos, ang sabi po ng Lucas 22:19, amen, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Amen. Kaya mga kapatid, it is a command of God. Diba? Ito ay command ng Panginoon. Sabi niya, gawin na ito bilang pag-alala sa Kanya. Kaya po, ganun siya kahalaga. At ibig sabihin, kapag ginagawa na ito, sumusunod tayo kung ano yung gawin, paggawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Sige tayo po lahat ay tumayo. At habang ibinibigay po yung ating Holy Communion, awitan po tayo ni... Sino po awit kaya?